presensya. Tayo po'y tumayong lahat. Kasama natin ang kanyang presensya ngayong gabi, ang mga anghel nakatanaw sa atin at ang mga naka-online. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Pangungunahan tayo ng ating mga kapatid sa gabing ito. Okay, tayo po'y umawit. Amen. Amen. Awitin natin, leaning on the everlasting arm. Let's keep trusting the Lord and lean not in own understanding. Amen. Amen. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, keep leaning, amen. Safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting. On the course now. Amen. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. On the last. What I have to dread, what have I to fear, leaning on the everlasting arms. Why have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Just keep trusting my Lord. Amen. Amen. I hope all of us, yan po ang ating panghawakan sa ating buhay na magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Amen. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Oh, second verse now. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times, and I stand and keep trusting the Lord. Amen. Just keep trusting my Lord. He will see me through. He will see me through. He's a faithful God. He's a faithful God. Such a faithful
just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Heavenly sunlight, amen. Amen. Let's sing this song. The first stanza now, ready, sing. Walking in sunlight, all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee. Promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, lighting my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Shadows surround me, shadows above me. Shepherds unsaved, Amen. my Savior and God. Oh, He is the light, in Him is no darkness. Ever I'm walking close to His Son. Heavenly sunlight, lighting my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing His praise. Gladly I'm walking, amen. Walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, lighting my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Wow, amen. Rejoice in the Lord. Amen. Ang Panginoon natin hindi po nagkakamali. Amen? Amen. Everything happens for a purpose. And those things happen to give glory to Him. That's why we Amen. need always, even in times of sadness, in times of troubles, in times of problems, in times of pain, let's keep rejoicing in the Lord. Amen? Amen. Let's sing the song, Rejoice in the Lord. God never moves without purpose or plan. When trying His servants and holding a man, give thanks to the Lord through the testing His love. In darkness
us go. Amen. Our God is faithful. And let's continue to trust on Him. Pastor, lead us in opening prayer. Maraming Diyos, salamat po ng marami sapagkat Ikaw ang aming purifier. Dinadalisay mo po kami. Bagamat ang proseso ay hindi madali, ngunit iyon ang iyong paraan upang kami ay dalisayin dahil ang iyong ginagawa ay masterpiece. Hindi namin pwedeng babaan ang standard para maging madali para sa amin. Kailangan po namin ay ma-recognize ang iyong kamay sa bawat galaw ng pangyayari sa aming buhay ay nagaganap dahil ng iyong kapahintulutan na kami sinusubok kung kami ay tatalima sa iyong kalooban. At sa pamagitan nito ay lumilitaw ang aming mga kahinaan at aming naiko-confess sa iyo ang mga karumihan at ang mga kahinang ito upang kami ay mahubog sa pamamagitan ng iyong mapagbiyayang kamay. You are so gentle sa paghubog sa amin that it takes a long time for many years na hindi ka naging impatient sa aming mga kahinaan at paulit-ulit na mga pagkukulang. Kaya naman po, Panginoon, karapat-dapat kang purihin at sambahin, pasalamatan sa aming buong buhay at magpakailan paman. Salamat po sa gabing ito na bahagi muli ng paghubog mo sa amin na kami nakikinig ng iyong salita upang ang pira-pirasong bahagi ng aming mga pangangailangan ay iyo pong mapunan at kami po ay inyong maiwangis sa iyong anak na si Jesus. Wala nang hihigit na kadakilaan na mangyayari sa aming buhay, kundi yung kami makita si Kristo na nahuhubog sa aming pagkatao, na hindi namin kayang gawin sa aming sarili, kundi sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, sa pamamagitan ng iyong salita, at sa pamamagitan din naman ng aming pagpapakumbaba sa iyong harapan, para kami tumanggap ng paghubog mo sa bawat araw. Kaya Lord, salamat po ng marami sa bawat isa na narito, na nakarating, at sa mga kapatid namin na maaring nakikinig ngayon, nanonood online, na kabahagi namin, bagamat wala ang kanilang katawan, ay kasama namin ang kanilang espiritu. Kasama namin ang kanilang puso at ang kanilang naising makipagkatipon at makipagkaisa sa inyong mga anak. Salamat din po sa mga nagkakatipon sa iba't ibang dako na ikaw ang itinataas, ikaw ang inuuna, ikaw ang binibigyang kaluguran. Salamat po sa biyaya mo sa aming lahat. Maging ang aming bayan, Lord, na bagamat imperfecto ang aming mga leaders, ngunit ikaw ang naghalal, ikaw po ang nagpahintulot. Salamat sa kanilang kabutihan na ipaglingkod ang kanilang buhay. Bagamat hindi po madali ang kanilang ginagampanan sapagkat ito'y puno ng iba't ibang bahagi ng tukso at pagsubok. At walang perpektong leader na tatayo sa aming unahan. Kaya tulungan niyo po kami, ang aming mga leader, ang mga namiminuno sa aming bansa. Kahabagan mo po at biyayaan sila ng lalong linaw ng pag-iisip, mas malawak na puso para magmahal at umunawa, at lalong tunguhin ang kanilang tungkulin na kanilang magampanan ng may buong pagtatapat ang kanilang pagiging pinuno ng aming bansa. Ganon din naman po ang lahat ng mga kasamahan. Ibigay niyo po sa kanila ang lalong kahusayan, liwanag na dapat nilang hakbangan sapagkat nakasalalay po sa kanilang mga desisyon ang kapakanan ng bayan. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, kahabagan niyo po kami lumalapit po sa inyo. Lalo po ang mga simbahan ay lalong lumaganap at ang pangangaral ng inyong salita ay lumaganap sa puso at pandinig ng aming mga kapwa-tao.
Salamat po sa gabing ito na binigyan nyo kami ng pagkakataon, may magandang panahon, kami malayang gumalaw at pumunta sa bahay-sambahan. Muli, sa mga kapatid namin na nasa kanya-kanyang tahanan o kaya ay nasa trabaho pa o ang iba ay maaring nasa pagamutan o nasa pagpapagaling sa karamdaman, ikaw na po magbigay sa amin ng lakas at lalong pagkakilala sa iyo. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say loud, Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay kasama sa mga mapalad na nakakatayo pa sa mga panahong ito. Amen. Sapagkat marami po ay hindi na inabot ng takip silim. Tayo po naman ay mga nagpupuri pa sa Panginoon. Kaya salamat po. Magbabasa po tayo sama-sama ng salita ng Diyos. At narito po muli ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Atin pong basahin ang Book of 2 Samuel, chapter 10, verse 1 to 19. Basahin natin ito ng buong puso. Basahin ito ng may galak. At sabay-sabay po tayo sa verse 19. Verse 1, at nangyari pagkatapos nito na ang hari ng mga anak ni Amon ay namatay. At si Hanon na kanyang anak ay naghari, nakahalili niya. At sinabi ni David, aking pagpapakitaan ng kagandahang loob si Hanon na anak ni Naas, na gaya ng pagpapakita ng kagandahang loob ng kanyang ama sa akin. Sa gayoy nagsugo si David sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama. At nagsiparoon ang mga lingkod ni David sa lupain ng mga anak ni Amon. Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Amon kay Hanon na kanilang Panginoon, inakala mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama? Kaya't siya nagsugo ng mga taga-aliw sa iyo? Hindi ba nagsugo si David ng kanyang mga bataan sa iyo upang kilalanin ang bayan at upang tiktikan at upang daigin? Sa gayoy kinuha ni Hanon ang mga lingkod ni David at inahit ang kalahati ng kanilang balbas at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna sa kanilang pigi at pinayaon. Nang kanilang saysayin kay David, siya'y nagsugo upang salubungin sila, sapagkat ang mga lalaki ay totoong nangapahiya. At sinabi ng hari, mangaghintay kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ang iyong balbas, at kung magkagayoy, mangagbalik kayo. At nang makita ng mga anak ni Amon na sila'y naging nakapopoot kay David, ang mga anak ni Amon ay nangagsugo at inupahan ang mga taga-Syria sa Beth Rehob at ang mga taga-Syria sa Soba, na 20,000 naglalakad, at ang hari sa Maaka na may 100,000 lalaki, at ang mga lalaking taga-Tob na 12,000 lalaki. At nang mabalitaan ni David, kanyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangyarihang mga lalaki. At ang mga anak ni Amon ay nagsilabas at nagsihanay ng pakikipagbaka sa pasukan sa pintuang bayan. At ang mga taga-Syria sa Soba at sa Rehob at ang mga lalaking taga-Tob at mga taga-Maaka ay nangabubukod sa parang. Nang makita ni Joab na ang pagbabaka ay nauunmang laban sa kanyang kaharapan at likuran, siya'y pumili ng lahat ng mga hirang na lalaki sa Israel at ipinaghahanay niya laban sa mga taga-Syria. At ang nalabi sa bayan ay kanyang ibinigay sa kamay ni Abisai na kanyang kapatid, at kanyang ipinaghahanay laban sa mga anak ni Amon. At kanyang sinabi, kung ang mga taga-Syria ay maging malakas kaysa sa akin, iyong ang tutulungan ako. Ngunit kung ang mga anak ni Amon ay maging malakas kaysa sa iyo, ay paparoon nga ako at tutulungan kita. Magpakatapang ka at tayo'y magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos, at gawin nawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. Sa gayoy nagsilapit si Joab at ang bayan na kasama niya sa pakikipagbaka laban sa mga taga-Syria, at sila'y nagsitakas sa harap niya. At nang makita ng mga anak ni Amon na ang mga taga-Syria ay nagsitakas, sila naman ay nagsitakas sa harap ni Abisai,
at nagsipasok sa bayan. Ngayon bumalik si Joab na mula sa mga anak ni Amon at naparoon sa Jerusalem. At nang makita ng mga taga-Syria na sila'y nagsasahol sa harap ng Israel, sila'y nagpipisan. At nagsugo si Hadadezer at dinala ang mga taga-Syria na nangaroon sa dako paroon ng ilog. At sila'y nagsiparoon sa Helam, na kasama ni Sobak na puno ng hukbo ni Hadadezer sa kanilang unahan. At nasaysay kay David at kanyang pinisan ng buong Israel at tumawid sa Hordan at naparoon sa Helam. At ang mga taga-Syria ay nagsihanay laban kay David at nagsilaban sa kanya. At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel. At pumatay si David sa mga taga-Syria ng mga tao ng 700 karo at 40,000 na nangangabayo. At sinaktan si Sobak na kapitan sa kanilang hukbo na anupat namatay roon. Sabay-sabay po tayong lahat. At nang makita ng lahat na hari ng mga lingkod ni Hadadezer na sila'y nasahol sa harap ng Israel, ay nangakipagpayapaan sa Israel at nangaglingkod sa kanila. Sa gayoy nangatakot ang mga taga-Syria na nagsitulong pa sa mga anak ni Amon. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayong makaupo lahat.
Amen. Naniniwala ba tayong God is faithful? Yes, amen. At yan naman po ang revelation ng kanyang sarili. Na hindi lang ating salita yon, kundi higit yung salita ng Panginoon na siya ay talagang faithful na Diyos. Okay, tayo po ay tumayong lahat at buksan po natin ating Bible sa Book of Isaiah, chapter 1 and verse 18. Ano po? In connection sa inawit ng ating kapatid that God is faithful, magtataka po tayo na bagamat napakaganda pong katangian ng pagtatapat, yung katapatan, pero hindi po laging ang katapatan ay ginagantihan ng katapatan din. Tama? Di ba? Bagamat ang Diyos ay sinasabing tapat, inaawit, pinapasalamatan ng tao, at kaya naman tayo nabubuhay pang patuloy dahil ng katapatan ng Diyos. Pero sa kabila ng katapatan ng Diyos, hindi laging ang katapatan ay sinusuklian ng pagtatapat. Kaya naman tayo po ay hinuhubog ayon kay Kristo dahil talagang ang likas natin, mga kapatid, sa ating likas na luma, talagang tayo'y mga hindi tapat. Accepted na natin yon. Unaccepted na ng Diyos yon. Talagang, there is no man faithful. Wala. God is faithful. Let every man be a liar, but God is faithful. Yan po ang declaration ng Bible. Now, sa Isaiah chapter 1 and verse 18, basahin po natin. Sabi rito, "Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. As wool." Napakaganda po ng tagpo. Kung titingin tayo sa Diyos, napakagandang masdan ng katotohanan dahil ang Diyos na napakabanal, ang Diyos na napakadakila, siya ang nag-take ng initiative para ang tao ay kanyang maibalik sa kanyang sarili. Ano po? Talagang mabuti ang Diyos. Dito pa lang po makikita natin ang kabutihan, ang katapatan, na dapat siyang pasalamatan. Talagang utang natin sa Diyos ang lahat-lahat. Kung ba't buhay pa po tayo ngayon? Because of this truth about our God. Ang sabi niyan, "Come, let us reason together." Kaya ito po yung pamagat natin ngayon, "Come, let us reason together." Maraming Diyos, salamat po ng marami. Kami po ay mga nilikha mo na merong kakayanan to reason, mga tuwiran, makipag-usap, makipagkatuwiranan. Ngunit higit sa lahat, ikaw ay Diyos na mapagpakumbaba. Ikaw ang Diyos na mapagbiyaya. Ikaw ang nag-take ng initiative para ang tao, ang Israel, na larawan naming lahat ay makita namin na ikaw ang nagyayaya, ikaw ang nangunguna, ikaw ang nag-take ng initiative para maganap ang isang napakagandang tagpo. Ngunit, hindi sinusuklian ng mga tao at hindi nangangahulugan na napakaganda ng iyong alok ay gagantihan ng tao ng kagandahang pagtugon. Kaya turuan niyo po kami na huwag kaming matulad, huwag sa aming maulit ang mga pangyayaring ito. Dalangin namin ang lahat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. 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 Makaupo na po tayo. Hali kayo sa Tagalog. Hali kayo. Tayo'y mag-usap ng masinsinan. Sa Tagalog, hali kayo. Tayo'y mag-usap ng masinsinan. Ang Diyos po ay, alam niyo, may mga time na minsan hindi natin alam kung paano natin naayusin ang mga problem ng tao. Minsan may mga problema na ang kailangan lang naman ay mag-usap ng masinsinan. Pero pag ayaw ng tao makipag-usap ng masinsinan o yung tapat na pakikipag-usap, na ang mananaig ay katotohanan, ang mananaig po ay pag-ibig, ang mananaig ay pagpapakababa, pag ayaw ng tao ng masinsinan na usap, ang mga suliranin po ng tao ay hindi maaayos. Nadidinig po natin, napapakinggan nyo ngayon, kahit ang ating mga pangulo, ang mga leader ng ating bansa ay may mga suliranin sila na mga usapin na hindi nagiging maganda sa pandinig ng bayan. Bagamat may mga taong
ang tendency ay kumampi sa kabila, kumampi sa kabila, kumampi sa kabila. At yan ang gawi ng mga tao, magkampi-kampi. Ang napakaganda po sana ay hanapin ng lahat nasan ang panig ng Diyos. Para doon tayo magkaisa. Kaya mahalaga po ang Diyos na inihahayag sa mga tao dahil kung ang tao lang ay tao lang, huwag makialam ang Diyos. Kung hindi makikialam ang Diyos, ano kaya ang mangyayari? Sabi nga, lilipulin ng tao ang kanyang sarili. Naalala ko noon nung very popular pang usaping nuclear war. Pagka nga naman pinakawalan yung nuclear bombs, ay talagang gugunawin ng tao ang planetang ito. Walang buhay na matira. Sabi nga ng Biblia, kung hindi lang paiiksi ng mga araw, walang buhay na matitira. Kaya ang talatang ito, ang Diyos ay nag-aanyaya para sa makabuluhang pag-uusap. Pag sinabi nating makabuluhan, meron itong magandang kahantungan. Ibig ng Diyos ng pakikipag-usap sa Israel. Sapagkat itong aklat ng Isaiah, isinulat po ito bago mangyari yung tinatawag nating captivity period, yung 70 years na sila ay naalipin sa Babylonia. So bago po mangyari, maganap yun, ay sumulat na po si Isaiah at binigyan sila ng warning. Makikita natin yan mamaya. Kaya ang Panginoon ay bago pa dumating yung magaganap sa hinaharap, sa nakikita ng Diyos sa kapanahunan nila, bago pa dumating yung 70 years captivity period, pinasulat niya si Isaiah, pinadalahan niya ng propeta at binigyan niya ng mensahe at niyayaya niya ang mga tao. Ayusin natin ito. Ayusin natin. Ibig ng Diyos makipag-ayos. Halika kayo, tayo mag-usap ng masinsinan at tayo mag-usap ng makabuluhang pag-uusap. Tayo ay magkasundo. Ipinapakita ang kanyang kahandaan na makinig sa mga tao. Magpatawad, makipagkasundo at magbigay ng pag-asa sa kabila ng bigat ng kasalanan na inilalarawan ng mga salitang ginamit ng sabi, though your sins be as scarlet, though they be red like crimson, at tinignan ko po yung salitang crimson, ang isang larawan po ng crimson ay kapag mapulang-mapula ang langit. Isa po yun sa kulay ng crimson para meron tayong lahat mapicture natin. Pagka ang langit ay mapulang-mapula, di ba binabanggit sa Bible? Kapag langit ay nakita nyong mapula, alam nyong iinit kinabukasan. So ang sinasabi dito ng Bible, pag nakita nyo ang langit na mapulang-mapula, yun yung crimson na tinatawag. Kaya mapapansin po natin na seryoso ang Diyos makipagkasundo. Seryoso siyang makinig sa mga tao sa kabila ng kabigatan ng kanilang kasalanan. Ipinapangako ng Diyos sa mga Israelita ang kapatawaran. Pinapangako niya yung paglilinis upang sila'y maging malinis at sila'y muling maging dalisay na bayan. Ang pananalitang ito ay nagpapahayag ng kahandaan ng Diyos na sila'y manumbalik. Manumbalik ang magandang samahan ng Israel at ng Diyos. At sa mga lumalapit sa Kanya, pinapakita ng Diyos, kagaya natin, na ng mga nagbabasa ngayon, pinapakita ng Diyos yung Kanyang open arms, yung Kanyang mapagbiyayang puso. So ang magiging tanong natin, bakit ganito ang pananalitang ginamit ng Diyos sa Israel? Bakit? Bakit sabi niya, come? Okay, tingnan natin ang Isaiah chapter 1 and verse 2. Tingnan niyo po ang Isaiah verse 2. Ito po yung hinanakit ng Diyos. Ang Diyos po ay may hinanakit sa salitang tao. Salitang tao, para maintindihan natin. Alam naman po natin yung mga taong naghihinanakit. At itong hinanakit ng Diyos, sa talatang Diyos, ang sabi niya, "Oh, hear, O heavens, and give, O ear, O earth. For the Lord had spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me." Wow! Yan ang hinanakit ng ating Panginoon. Sabi niya, I have nourished, aking inaruga. Ibig sabihin, inaruga, tinugunan ko lahat ng pangangailangan. Dinescribe pa nga ng Panginoon, di ba, ang Israel, sabi niya, kinuha kita na ikaw ay iniwan sa kalawakan. At na ikaw ay duguan, walang naghugas ng iyong dugo, nang ikaw ay isilang. Kumbaga, helpless ka, helpless.
Kinuha kita, inaruga kita, gumanda ka. Nang maging maganda ka, maraming mga mananligaw sa iyo. At nang ikaw ay ligawan ng marami, ako'y nilayuan mo at pumunta ka sa marami mong kalaguyo, yung mga Diyos-Diyosan. Tingnan nyo, kung paano ng panon ipinipicture, inilalarawan niya yung ginawa ng Israel sa kanya. Talagang gano'n, ano? Pero ngayon, makikita natin na still, ang ating Panginoon talagang matibay ang kanyang pagmamahal. Hanggang ngayon naman, kaya ang Israel ay narito pa dahil ng pagmamahal at kabutihan at katapatan ng Diyos. So, sabi niya, they have rebelled against me. Gaano kasakit yun, ano? Yung inaruga mo, dinampot mo lang isang sanggol na sinilang na walang nag-aruga, pinabayaan na lang dyan sa kalsada, may dugo pa, hindi pa nga naputulan ng pusod Sabi ng Bible hindi pa naputulan ng pusod. Talagang pag walang magmamalasakit sa kanya, mamatay siya. Wala siya. Walang Israel. Kung wala ang Diyos na nag-aruga sa kanya, walang Israel. Kaya, kung paano niya ipinalalarawan na ako ang nag-aruga, pero ikaw ay sumikad laban sa akin. Kinalaban ng Diyos. Talatang 3. The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. Di ba? Yung mga hayop, pagka pinauuwi na ng kanilang amo, marunong sumunod. But Israel doth not know, my people doth not consider. Wow. So God is speaking with pain in His heart. Now, masakit sa puso. Now, look at verse 16 and verse 17. Chapter 1, verse 16. Sabi niya, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Pinapayuhan niya kung anong magandang gawin ng Israel. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. And then tsaka niya sinabi, come now, and let us reason together, saith the Lord. Alam niyo po, para sa mag-asawa, sa magkakapatid, sa magkakaibigan, sa magkakasama, sa anuman na samahan, mahalaga po ito lagi kong ginagamit na alaala dahil ako'y nakatanggap ng instruction na mula rito sa talatang ito, hindi kinakailangang magkaroon ng debate. Yung mga taong nasa panig ng Diyos. Isang sumisira sa samahan ng mga mananampalataya ay yung mahilig o natutokso tayo na makipagtalo at maglaban-laban sa isa't isa. Diba? Makikita niyo po yan, it's common. Wherever you go, kahit na mga kulay puti ang balat, kahit na kulay itim ang balat, kahit na kulay kayumanggi ang balat, nangyayari po yung matinding pagtatalo-talo. Kahit sa mga apostol, nagtalo-talo din sila. Kasama na nila ang Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon dito, yung wisdom na makukuha natin, yung sinabi ng Panginoon, come, let us reason together. Mag-usap tayo ng masinsinan na magkasama. Hindi tayo magkalaban. Pareho nating hanapin, pagtulungan natin ang solusyon sa ating suliranin. Huwag mong igiit yung iyo lang at hindi ko dapat igiit yung akin lang. Ang ating hanapin ay nasaan yung katotohanan, nasaan ang kabutihan, nasaan ang matuwid, nasaan ang katuwiran, nasaan ang kabanalan, nasaan ang tama, at doon tayo magtatagpo. Doon tayo magtutulong. Hanapan natin kung ano yung tama. Kaya minsan, di ba, nagsasabing, Pastor, anong gagawin namin kapag yung isang miyembro na-offend dun sa preaching ng isang pastor niya, ng pastor niya, tapos lumipat dun sa kabilang simbahan dahil nga na-offend, lumipat dun sa kabilang nagsimba dahil na-offend. Anong gagawin ko? May mga ganyan tanong O halimbawa, tinanggap.
o kaya hindi tinanggap, o ano man ang nangyari. Minsan pinagmumulan nyo ng pagtatalo-talo, pag-iwahiwalay. Imbis na kagaya ng spirit ng ating Panginoon, ang spirit niya, hali kayo, di ba? Lumapit kayo sa akin. Ang Diyos ay hindi lumalayo. Ang Diyos ay pinalalapit tayo sa Kanya. Ang tao ang lumalayo. Ngayon, iniimbitahan niyang lumapit ang tao sa Kanya. Kaya kita natin na bakit ganito ang panalita ng Diyos sa Israel? Kung sila ay makikipag-ayos sa Diyos, magiging maganda ang kinabukasan nila. Sinasabi ng Panginoon, look at verse 19. Tingnan niyo po ang verse 19. Kung sila ay makikipag-ayos, verse 19. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Lugi ba sila? Talo ba sila? Mapapasama ba sila? Kung sila'y makipag-ayos sa Diyos, kung sila'y lalapit sa Diyos, sila ang lumayo. Pero ang Diyos ang nag-take ng initiative para magkasundo at lumapit. Maglapit sila. Ngayon, sabi ng Panginoon, kayo ang nagrebelde sa akin, kayo ang lumayo sa akin, ngayon, gusto ko kayong manumbalik sa akin. At kung kayo ay willing, napansin niyo yun. Yun minsan ang napaka halaga na dapat nating tignan. Yung kalooban ng Diyos, yung kalooban ng dyablo, at yung kalooban ng tao. Ang nagiging kinabukasan ng bawat tao at nagiging kinabukasan ng bawat simbahan at nagiging kinabukasan ng bawat mag-asawa at ang nagiging kinabukasan ng bawat pamilya o bawat bansa ay nakasalig sa kaninong kalooban ang masusunod. Pag ang nasunod ay ang kalooban ng tao, pag ang nasunod ay kalooban ng dyablo, at hindi nasunod ang kalooban ng Diyos, diyan magsisimulang magsanga-sanga ang kaguluhan ng tao at ng buhay natin. Kapag ang nasunod ay ang gusto ko, ang gusto niya, ang gusto ninyo, ang gusto natin, ang gusto ng dyablo, at hindi nangyari yung gusto ng Diyos. Kaya ang sabi niya, if ye be willing, hindi ko kayo pipilitin. Hindi sa pilitan ang pakikipag-ayos sa Diyos. Hindi ng Diyos ipinipilit yung kanyang pagpapala. Iniaalok niya yung kanyang pagpapala. Sabi niya, if you be willing, ye shall eat the good of the land. I am giving you a condition. If you want blessing, I have a condition. Be willing. Be willing. Di ba nakalagay? If you be willing and obedient. That's my condition. Ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord had spoken it. So mga kapatid, kung sila ay makikipag-ayos lamang sa Diyos, ang ganda ng kanilang naging kinabukasan. Hindi nangyari yung 70 years captivity period. Hindi sana nangyari yon. Pero nasunod ang kanilang kalooban. Pero kung nasunod ang kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, wow, yung lupain na pinaglagyan ko sa inyo, kakainin ninyo ang kasaganaan ng lupain na yan. Ang ganda. Ang Diyos na po ang nag-aalok ng napakagandang plano sa tao, sa Israel. Kapag hindi sila nagbago ng kanilang lakad, masama ang kanilang sasapitin. Look at verse 20, di ba? But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword. Magwawagi yung kanilang kaaway, sasakupin kayo ng mga bansa. Sinalita na ng Diyos. Ibig sabihin, kung kaya ng Diyos utusan ang pagpapala na dumating sa ating buhay, kaya din ng Diyos utusan ang salot o ang pagkagapi sa ating buhay. Hawak ng Diyos ang tagumpay. Amen? Wala sa atin. Kaya napakabait, napakasigasig ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya, kung hindi kayo magbabago,
ng inyong lakad, masama ang sasapitin ng inyong bayan. Ngayon, tingnan natin yung Isaiah 39, 6 and 7. Hinulaan niya, Isaiah chapter 39. Isaiah 39 and verse 6. 6 and 7. Ito po, nakalagay. 6, Behold, the days come, darating ito, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store, until this day, shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. So hinulaan niya kung ano ang mangyayari. Ang Babylonia, sasakupin kayo at dadalhin kayong bihag. And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away. And they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Tingnan niyo po, sinabi ng Panginoon yung consequence. And yet, sa katapatan ng Diyos, hindi pa rin po sila nagpasakop. Sabi nga sa aklat ng Jeremiah, kung naalala niyo po sa aklat ng Jeremiah, anong nasumpungan ng inyong mga magulang na masama sa akin? Anong kasamaan ang nasumpungan ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Anong kasamaan? Wala ang kasamaan sa Panginoon, pero ang tao po, palibasa tayo ay nasa fallen nature, mga kapatid. Ang potential, do you believe in potential, in possibility? No, the possibility is always there. Kahit tayo matatagal ng Kristiyano, kahit na ang tao pastor na, kahit na senior pastor pa, kahit na yun pa ang pinakamatandang pastor sa lahat ng mga pastor, tao pa rin yan, pwede pa rin niyang magkamali. Biyaya lang ng Panginoon, bakit ang mga pastor nakakapagpatuloy? Dahil hindi po madali ang tumayo at manguna na may kabanalan. Yun po, napakahirap dyan Yung mabuhay ka ng may kabanalan na kita ng Diyos yung totoong buhay mo, lalo pag nag-iisa ka na. Yan ang talagang issue dyan Ang pagpapastor, yung galing ng leadership, kahit na hindi naman mga mananampalataya, magagaling ang leadership. Marunong mag-handle ng pera, marunong mag-handle ng organisasyon, marunong mag-train ng tao. Kaya nila mag-build. Kaya nilang meron din silang vision, meron din silang goal. Kaya din lang gumawa ng parang mga imposibleng bagay na gagawa nila. Mga leaders yan na mga hindi saved. Well, anong kaibahan ng mga leaders ng Diyos? Nagkakaiba po yan sa anong espiritu ang gumagawa sa Kanya. Siya ba'y nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Naroon ba yung pusong tapat na malinis? Wala ba yung sariling agenda? Wala ba yung sariling pasikat? Wala ba yung sariling kaharian? Hindi ba yun ang kanyang itatayo? So, tinitignan ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, come now, let us reason together. Kaya hindi tayo dapat, mga kapatid, ito, tinitignan natin, binabasa natin, para huwag tayong makasama sa listahan ng mga matapos ng Panginoon arugain, sa Diyos pa naging malayo. Sa Diyos pa lumaban. Huwag nawang mangyari sa atin, mga kapatid, na matapos tayong arugain ng Diyos. Sa totoo naman, mga kapatid, ang pag-aaruga ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng ating mga magulang. Hindi naman talagang ang nag-aruga sa atin. Ang mga magulang natin nag-aruga, pero sino ang naglagay sa magulang ng natural love? Sino naglagay ng matinong pag-iisip? Sabi nga ng Book of Acts, di ba? Sapagkat sa pamamagitan ng Diyos tayo ay may buhay, nakagagalaw at may matinong pag-iisip. Sino nagbigay ng matinong pag-iisip sa mga magulang na mahalin, arugain at ituro sa kanya ano ang gagawin? Paano palalakihin? Paano pagagalingin? Paano gagabayan? Paano bubuhayin ang kanyang anak? Sa gitna ng maraming dinaanan, yan po ay pag-aruga ng Diyos sa atin. Gumagamit siya ng mga pamamaraan, kaya lampas dapat ang tingin natin sa mga tao. Lampas ang tingin natin sa pera. Yes, gumagamit ang Diyos ng pera para itayo ito. Para mabili natin lahat ng ating mga pangangailangan. Pero ang totoo, sa likod ng lahat ng pangyayaring yan,
Kaya tayo nakakatrabaho, kaya tayo merong gana kumain, kaya merong kang organ na kayang tunawin yung pagkain at ikalat ang nutrients sa buo mong katawan. Lahat ng yan, ang Diyos ang nasa likod. Oho. Napakabuti ng Diyos. Inaruga niya ang Israel. Pero ang sabi niya, nang kayo'y lumaki at nang kayo'y nagsiganda, ay kayo sumikad sa akin. At ngayon, sa kabila ng ang Israel ay malayo sa Kanya, makikita natin yung pagmamahal ng Diyos, hindi niya inalis. Siya pa rin yung nagyayaya, come now. Come now. Kaya alam niyo po, kung tayong mga kalalakihan, magmamahal ng ganito sa ating kanya-kanyang asawa, walang masisirang pamilya. Oh, kung ang mga asawang babae ay matututong manumbalik sa tama, talagang pagkahumiwalay ang tao sa Diyos. Ang bunga po nito ay kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul na problema ang darating. Hindi naman ang sukutan ng buhay na mapalad at masaya ay material. Hindi po yan. Kasi si Kristo, hindi mayaman ng mabuhay sa lupa. Hindi siya, nangihiram lang nga ng sasakyan eh. Di ba? Daig pa natin, may mga kotse tayo. Daig pa natin. May sarili na tayong libingan na kinuha. Si Kristo nang ilibing, hiram din ang libingan. Ibig ba sabihin, si Kristo ay hindi mapalad yung kanyang buhay? Hindi. Pinakamapalad na buhay dahil yun ang buhay lamang na nakasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tagumpay, ang sukatan ng tagumpay ng buhay, hindi yung kalusugan, hindi kayamanan, hindi edukasyon, hindi gara, hindi posisyon, hindi popularidad. Ang sukatan ng tunay na buhay ay yung ang Diyos ba'y nalulugod sa atin. At nakikita ba niya yung sinasabing Ephesians chapter 4 verse 15? Tingnan niyo po ang Ephesians chapter 4 and verse 15. Napakahalaga nitong guide. Kasi marami pong mga miyembro ng simbahan, hindi alam, hindi unawa, ano ba tong pupuntahan ng ating pag-aaral? Ano bang uuwian nitong pag-aaral natin? Ano ba yung pagsisimba, paglilingkod, pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagtulong sa kapwa, pagsishare ng gas? Ano bang pupuntahan ng lahat ng ito? Lahat ba to puro activity na obligasyon na gagawin natin? No. Hindi po. Look at Ephesians chapter 4 and verse 15. Ang nakalagay po doon, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Him, Christ in all things. You grow up into Christ in all things. Sa lahat. Kung ikaw ay janitor, yung pagiging janitor mo, makita si Kristo sa iyo. Kung ikaw ay tindero, makita si Kristo sa iyo. Dahil lumalago ka, nahuhubog ka ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Nakikita sa iyo bilang asawang lalaki, asawang babae, anak na lalaki, anak na babae, negosyanteng lalaki, bata, matanda, anuman ang iyong kalagayan, kung ikay mananampalataya, dinadala tayo ng Panginoon para lumago tayo. Siyempre, alam niyo naman, itong mga halamang ito, hindi naman natin ito binabantayan paglaki, makamuwak na lang, itumubo na, malaki na. Pero yan ay dahan-dahang nadidevelop, di ba? Dahan-dahang lumalago. Sabi nga ng aklat ng salita ng Diyos, di ba? Alam mo ba kung paano lumalaki yung buto ng tao sa loob? Buto yun eh. Alam mo ba yan kung paano lumalaki? Bakit yung baby, liit-liit, pati yung buto lumalaki? Mahaba yung buto niya. Ang dami nating hindi alam. Pero na-enjoy natin dahil sa kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos. Ngayon ang Panginoon sabi niya, halika kayo, lapit kayo sa akin. Magkatuwiranan tayo, mag-usap tayo ng masinsinan. Hindi ang Diyos natutuwa na ang mga tao ng Diyos ay malayo sa Kanya. Hindi natutuwa ang Diyos na ang mga tao ng Diyos ay nadaya ng mundong ito o ang mga tao ng Diyos ay nadaya ng Kanyang sariling laman. Gusto niya ang tao manatili sa katotohanan, manatili sa kanyang kaluguran, manatili sa kanyang pagpapala.
manatili sa kanyang pag-aaruga. Maganda ang pagdadalhan ng Diyos sa atin. May maipipintas ba tayo kay Kristo? Wala. The perfect Son of God. At ang sabi ng Bible, kaya kayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Dapat alam nyo kung anong mapa. Di ba minsan, sabi ng mga anak pagka nagbebe, malapit na po ba tayo? Minsan ganun Malayo pa ba? Na kung titignan natin yung ating sarili, ang ating journey is journey towards Christ-likeness. Kumbaga sa drawing, pagka dinodrawing ka, di ba? Nakakakita kayo, minsan nakakita ako ng nagdo-drawing kumuha ng isang balding pintura, isinaboy na ganyan sa pader. Kuha uli isang pintura, isinaboy na naman sa pader. Kuha naman isang pintura, isinaboy na naman sa pader. Parang walang ginagawa. Abay, kaya ko rin yun Kahit sino sa atin, kaya yun kung yun ang art. Pero nang simulan niya ng gamitan ng brush, pambihira, biglang lumabas yung kabayo na nakatayo ang dalawang paa, nakaangat yung dalawang paa at ang haba ng buhok ng kabayo. Ang ganda! Minsan ganyan po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Parang akala mo lang sinubugan ka ng pintura ang iyong karanasan. Hindi mo makita. Pero kung titingnan mo ang eksaktong plano, ito ang big picture. You are growing into the best person you can be. And that is Christ-likeness. Christ-likeness. Kung Christ-like ang nanay, Christ-like ang tatay, Christ-like ang anak, pambihira. Anong pamilya yan? A little heaven down here. Kakita ba kayo, natutuwa ba kayo sa isang pamilya na madalang o hindi kayo makapakinig ng away-away? Ilang pamilya sa ating bansa, ang mga boses ay hindi mo madinig sa kabila dahil nag-aaway. Ilang kaya ang mga anak na nakakasaksi na ang kanilang mga magulang ay mapayapang mga magulang at hindi laging nagtatalo o laging nag-aaway. Pero kung naroon po yung Christ-like na doon tayo dinadala ng pangusap niya, come, let us reason together, said the Lord. So number 1, the gracious invitation. First is the gracious invitation. Sabi niya, come, let us reason together. Very gracious. Imagine the Most High God took the initiative, looked down, and stooped down, and invited this rebellious nation, come, let us reason together. Magkakampi tayo. Kakampi niyo ang Diyos. And look at the grievous situation. The grievous situation. Anong sabi diyan? Sins like scarlet, red like crimson. Kung i-describe ng punong sabi niya, ang inyong kasalanan ay kasimpula ng pinakamapula. Kahit na yan ay kasimpula ng pinakamapula, and this is the gorgeous option. The gorgeous option. They shall be as white as snow. Gusto niyo bang manatili sa inyong kasalanan? O gusto niyong maranasan ang kagandahan mula sa gawa ng Diyos sa inyong buhay? So, ibig ng Diyos, sabi niya, come now. Come now. Dito po makikita natin, ibig ng Diyos na agad malutas ang balakid sa relasyon ng tao sa Kanya. Ayaw ng Diyos na ipinagpapaliban natin yung ating mali. Ayaw ng Diyos na manatiling mali ang ating relasyon sa Diyos. Sabi ng Panginoon, now. The time to get right with God is now. The more na pinatatagal mo, the more na mabibihasa ka, kung walang nangyayaring masama pa sa iyo, ay hindi mo iindahin ang iyong ginagawa na magbubunga ng masama. The more na pinagpapaliban ng tao ang pagtugon sa panawagan ng Diyos.
Kapag ka ang Diyos ay tumatawag, it's either for salvation, tumatawag siya for consecration, tumatawag siya for mission, kung ano man, tinatawag tayo ng Diyos. Ang gusto naman, pag siya'y tumawag, ngayon na. Hindi po ang Diyos dapat pinaghihintay dahil matagal na siya naghintay. Tayo naman po'y mabagal sa pagsunod. Kaya ibig ng Diyos agad malutas yung balakid sa relasyon ng tao sa Kanya dahil habang tumatagal, palapit sila ng palapit sa hatol ng Diyos. Parang army na nagmamarcha, no? One step at a time. Palapit ng palapit. Hanggang dumating yung, sabi ng Panginoon, kahit si Daniel ang narito, kahit tumayo sa harap ko si Daniel, tumayo sa harap ko si Job, sino pa yun? Tatlo yung binanggit niya. Kahit tumayo pa sila at mamagitan, hindi na mapipigilan. Ang aking hatol darating. Wala na. They cross the unseen boundary line. Kaya mahirap po mga kapatid mag-practice ng pagmamatigas ng puso at pagmamataas. Mahirap po mag-practice tayong mga munting nilikha, mahihina at marurupok. Tapos ay tayo magmamataas sa Diyos. Don't practice that. Kapag ka ang Diyos ay tumatawag, He wants it now. The best time is now. Tomorrow may be late. So ang Diyos ay, ibig ng Diyos na agad malutas ang balakid sa relasyon ng tao sa Kanya. Kaya sabi niya, come now. Another thing, ang Diyos ay reasonableng persona at ang tao ay nilalang na reasonableng persona. Kaya sabi niya, let us reason together. Pwedeng makipagkatuwiranan ng tao sa Kanya. Sabi ng Bible, si Abraham nakikipag-usap na para lang nakikipag-usap sa kaibigan. Siyempre, hindi kayo nakikipag-usap sa tao na walang reasoning, proper reasoning. Amen? Pagka kayo nakikipag-usap sa mga tao, umiiral ang reasoning ninyo. Whether you will agree with each other, whether you will admire together something, or something that you will reject. May mga reason tayo why we make decisions and we make choices. Meron tayong reason. Ginawa tayo ng Panginoon. At ako'y naniniwala, mga kapatid, the image of God is not a tripartite being. I believe with all my heart, it's more than a tripartite being, ang image ng Diyos na body, soul, and spirit, Father, Son, Holy Spirit. God is a Trinity, man is a tripartite being. I'd rather na kunin yung mas malawak na pakahulugan. Yung Hebrews chapter 1 and verse 3. That this is the image of God. Na nakita kay Kristo. Nang sabi rito sa verse 3 ng Hebrews 1, who being the brightness of His glory and the express image of His person. The image of His person. So ang taglay ni Kristo is the image of the person of God. Not the appearance, not the picture. Hindi yung itsura ng mukha. Ang dala-dala niya, ito pala ang mukha ng Diyos. Hindi. Sabi doon, the image of His person. God is a personal being. God is a person. So when He created man, that separates man from plants, from animals, from everything on this planet. What separates man from the creation of God is only man was created a personal being. And that is the image of God. Kaya pwede siyang makipagkatuwiranan sa Diyos. Pwede siyang makipag-fellowship sa Diyos. Because God created a personal being, persons, ang kanyang nilikha. So doon natin makikita, mga kapatid, ang kaibahan, bakit pwede nating ang taong namatay, inililibing natin ng marangal. Bakit ang pusa na namatay, pwedeng itapon lang sa ilog? Ba't nagagawa natin yon? Ba't ang isda, pag pinatay natin, hindi tayo nakukonsyensya? Bakit pagka tayo papatay ng tao, nakukonsyensya tayo? Magkaiba ng value ang tao sa bagay. Ang mga bagay tinatawag na it, pero ang tao hindi mo tinatawag na it. Tinatawag natin siyang him or her.
That separates us from all of God's creation. Kaya ang Diyos ay reasonabling persona at ang tao ay nilalang na reasonabling persona. Pwede tayo mag-reason sa Diyos. Ha? Pero sabi ng Panginoon, halika, mag-usap tayo ng masinsinan. Ayusin natin ito. Ayaw kong sira ang relasyon ng aking bayan at saka ako. Pag-usapan natin ito ng masinsinan, upuan natin ito, mga tuwiran ka. May tama ba dyan sa iyong ginagawang yan? Mapapabuti ka ba dyan? Magiging masaya ka ba dyan? What is your reason? Why? Why? Bakit mo pinipiling lumayo sa akin? Is that reasonable? Is that practical? Is that logical? Ha? Sabi naman, come, let us reason together. And then, sasabihin ng Panginoon, okay, kung kayo magpapatuloy dyan, ito ang consequence. Ito ang mangyayari sa inyo. Tatalunin kayo ng inyong ibang bansa, dadaling kayong bihag, mapapasama kayo. O eto naman, ang sasabihin ko sa inyo, kung kayo mananatili sa akin, manunumbalik kayo, mananatili kayo sa lupain at kakainin nyo ang kasaganaan ng lupain. Kayo at ang inyong mga anak. What is more reasonable than that? Let us reason together, sabi ng Panginoon. Well, next, another truth. Alam ng Diyos na kailangan natin ng tulong. Dahil kapos, siyempre, reasoning, ano ba naman magagawa natin sa reasoning ng Diyos? Sabi nga, kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun kataas ang isip ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon, let us reason together. Katuwang ninyo ako sa paghanap ng solusyon. Katuwang niyo ako sa pagtingin ng problema. Katuwang ninyo ako, hindi niyo ako kalaban. Let us reason together. We are together. Ang hinahanap ko, ikabubuti ninyo. Huwag sa akin kayo lumayo. Magkakamali kayo ng kakalabanin, ng pagre-rebelde. Huwag kayo sa akin magrebel. Kakampi ninyo ako. I am for you. Let us be together. Ang sarap po magkaroon ng ganitong pagkilala sa ating Panginoon na kapag mayroon po siyang sinasabi, mga kapatid, is for our own good. Amen? Para sa kabutihan po talaga natin. Reason together. Alam ng Diyos na kailangan natin ng tulong dahil kapos ang ating pag-iisip. Why together? Because if you are the only one, I will allow you, mankind, to reason for yourselves. Why you're going to choose this? Meron kayong kanya-kanyang reason. But all of your reasoning is towards defeat and destruction. But if I am with you, tutulungan ko kayo, di ba? Ngayon, may mga mentoring. Pagka mga negosyo, sabi niya, ako, ginagawa ko to sa loob ng 15 taon. Eto na ang kinita ko. Eto na ang naitayo ko. Eto na mga estudyante ko. Kalahating milyon ang estudyante ko. At 200,000 dyan, naging milyonaryo na. Proven na yung aking method. Kagaya mo rin ako nung una. Naghahanap kung paano uunlad. Eto, ituturo ko sa iyo yung alam ko, yung system, yung proven, na kapag inulit mo, basta sundin mo lang yung sinasabi ko, yung nagawa ko, magagawa mo din. Sabi nga nila, kung gagawin ng mga mahihirap, yung ginagawa ng mga mahihirap, patuloy silang maghihirap. Pero kung gagawin ng mahihirap, yung ginagawa ng mga yumaman, silang mahihirap ay pwede ding yumaman. Amen? Gawin mo yung gumagawa ng tama, yung inaani ng paggawa ng tama, aanihin mo. Kaya hindi po para sa atin, mga kapatid, ang mag-iit ng ating sariling kalooban. Sabi ng Panginoon, let me be with you. Let's do it together. Di ba ganun ang discipleship? Kung tuturuan kitang mag-soul winning, yun ang first step. Come, watch me. Do it. Watch me. Manood ka. Ako makakatok. Magandang hapon po. Ako ang mag-o-open ng conversation. Watch me. Sabi nga, di ba gano'n, ha? Sige nga.
Okay? Masdan mo ako. Paano ko gagawin? Kakatok ako. Atras ng isang hakbang. Pagbukas ng pinto, magandang hapon po. Pakilala ka, taga-saan ka, anong pakay mo, ngumiti ka. Watch me do it. Pag pinapasok kayo, watch me do it. Anong ginamit ko? Paano ko sinimulan? Paano ko hinila yung net? Paano ko inihagis yung net? At paano ko hinila yung net? So, paano ko sinyeri yung salvation? At paano ko siya niyaya na gumawa ng isang tamang desisyon na tanggapin ng Panginoong tagapagligtas? Watch me do it. Ganon ang discipleship. Ganon ang sinasabi ng Panginoon. Alay kayo. Hindi nyo alam yan. Pero kung kasama nyo ako, I will teach you how to be blessed. Kayo at ang inyong mga anak. So, come, watch me do it. Then next time, let's do it together. Okay? Dalawa tayo. Ikaw ang kumatok. Ikaw ang magmagandang hapon. Ako ang mag-aalok ng opening. Pag pinapasok na tayo, ako magsishare ng gospel. Ikaw taubuklat, tagabasa. Let's do it. Oh, ikaw ang opening prayer. Ako ang closing prayer. Let's do it together. Tapos, next step, come. You do it. I'll watch you do it. Ikaw nang all the way nagagawa, kasama mo lang ako, titingnan kita, obserbahan kita kung ano yung kailangan pa o kung okay na. Then pang-apat, you do it and get somebody to watch you do it. Kayo naman ngayon ang kukuha ng inyong ititrain. Kaya sinasabi ng Panginoon, let's reason together. Alam ng Diyos na hindi natin ito kaya na lutasin ang ating sariling problema. Kaya kung ang mundo sisikaping lutasin ang kanyang problema na wala ang Diyos, never na maa-attain ng tao ang tamang sagot. Malibang kasama natin ang Diyos. Tama ba? Amen? Next truth. Pinauunawa ng Diyos, pinapaunawa ng Diyos na siya ang solusyon sa ugat ng mga suliranin ng tao. Bakit? Sabi niya, though your sins be as a scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Merong hope, may solution, may assurance, may solution, may pag-asa, may prevention, para hindi mangyari yung darating ng 70 years, captivity. It can be prevented. Kung ang inyong kasalanan ay mapula, kagaya ng pinakamapula, papuputiin kong kagaya ng niebe. So, pinapaunawa ng Diyos, I can solve your problem. So, mga kapatid, anuman, gaano man kabigat, gaano man kalalim ang mga problema nating haharapin sa buhay, always remember, God is always available to guide us, to help us, to give us victory sa anumang ating mga problems. Minsan, mahaba ang karanasan bago ng Panginoon ibigay ang tagumpay. Huwag kayong maiinip sa mahabang karanasan ng struggle, ng striving. Ha? Huwag kayong madidisappoint, huwag kayong madidiscourage. Don't quit. Minsan, may mga taong gusto niyang ayusin yung ugali ng asawa niya. For how many years na silang kasal, hindi pa maayos-ayos yung ugali. Ganun pa rin, kinatatandaan na yung masamang ugali ng kanyang asawa. O kaya ugali ng kanilang magulang. O kaya ugali ng kanilang tiyahin. O sino man. Ano? Kahit mahaba, kung hindi man siya mabago, sa pagsisikap mong magpakita ng makadiyos na Christ-like attitude, ang hindi mo nalalaman, ikaw ang unti-unting lalong nababago. At nakikita si Kristo sa iyo. Kaya alam ng Diyos na siya ang solusyon sa ugat ng mga suliranin ng tao. Kung bakit mayroong gera, bakit sila natalo, at nung magkagera, nagkaroon ng taggutom, at nung nagkagera, kinain nila yung kanilang anak. No, nagmahal ang mga bilihin dahil nung gera, kumaunti ang supply, na nagwagi ang takot sa kanila, andyan yung mga kaaway na
pinagpapapatay sila, kinukuha, nire-rape ang mga kababaihan. Sana na-prevent yung masamang senaryo na yun ng kinabukasan. Ito ay bunga lamang ng ang tao ay hindi lumalapit sa Diyos. Pero ang Diyos din ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay sa kanila. Ngayon po, tinignan ko po ilang mga bagay. Ano ba ang mga binibigay ng Diyos sa atin? Salvation, grace, peace, joy, love, strength. Lahat ito galing sa Diyos. Wisdom, comfort, guidance, forgiveness, protection, provision, hope, mercy, healing, restoration, eternal life, courage, deliverance, truth, righteousness, sanctification, faithfulness, fellowship, patience, understanding, knowledge, peace of mind, new life, spiritual gifts, fruit of the Spirit, resilience, abundant life, inheritance, refuge, rest, light, purity, renewal, stability, cleansing, assurance, security, purpose, inheritance, liberty, peace with God, victory, endurance, Holy Spirit. Galing yan lahat sa Diyos. Word of God, providence, presence, faith, vision of God, companionship, holiness, confidence, redemption, generosity, deliverance from evil, inheritance among saints, liberty in the spirit, meekness, satisfaction, stewardship, beauty, humility, covenant, power, charity, gladness, friendship, cleansing, joy, sound mind, victory over sin, exaltation in due time, bounty, refinement, perseverance, renewing of the mind, unity in the body, alertness, preservation, chastening for growth, open door, divine secrets, inheritance of the kingdom, promises, nakapahalaga ng mga promises ng Diyos, everlasting arms, compassion, miracles, heavenly citizenship, intercession, revelation, sanctity, anointing of the Spirit, daily bread, life after death, glorious body, mansion in heaven, and so on. Ang dami, hindi natin kayang ubusin. Pero anong sabi ng Bible? They rebelled against me. Napakatapat ng Diyos. Paanong nagagawa ng mga taong kagaya natin? Sabi si Jeremiah chapter 2 verse 5, Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me? That they are gone far from me, and have walked after vanity, and are become vain. Always remember this, in every evil consequence, God provided a way of escape. Sa anumang maaring masamang mangyari, bago pa mangyari yung masamang yon, nagpo-provide na ang Diyos ng paraan para ito iyong matakasan. O huwag mangyari. Bago mangyari ang masasamang araw sa ating buhay, gumagawa at nagpo-provide ang Diyos ng paraan para matakasan natin ang masamang maaring ibunga ng kinabukasan. Ilan ngayon ang nasa bilangguan? Ilan ngayon ang nasa rehab? Ilan ngayon ang sira ang pamilya? Ilan ngayon ang lumuluha? Ilan ngayon ang nagtitiis? Ilan ngayon ang nalulungkot? God wants His people to know that He is full of mercy, full of grace. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Merong Diyos na siya pang nagyayaya sa amin. Huwag kaming makalimot. Walang pinakamagandang lugar kundi sa presensya ng Diyos. Walang pinakamapalad na buhay kundi yung kami naging mapagpakumbaba at nakipagkasundo kami sa iyo at ginawa namin ang tama. Kung ang ibig namin ay kasaganaan, nakasama ang pagpapala ng Diyos ng kapayapaan, karangalan, kaluguran ng Diyos. Hindi namin ito pwedeng gawin na kami lang. We need God. Salamat po, binigyan mo kami ng simbahan para kami laging paalalahanan ng iyong salita. Nawa, lalo ka naming mahalin. At kung ikaw ay tumatawag sa amin, you want it now. Kung tinatawag mo ang bawat sino man sa amin para magsisi sa aming maling nagawa, maling inisip, maling sinalita, maling pinapanood, maling pinapakinggan, maling isinasagawa, maling pinaplano, tumugong kami sa panawagan mo na ngayon, manumbalik kami sa Diyos.
Sa anumang bagay, Panginoon, na hinahangad naming maganda, Ikaw ang nangangako, if you will be willing and if you will be obedient, ye shall eat the fruit of the land. Salamat po sa napakagandang pangako at katapatan ng iyong pangakong ito. Makaaasa kami na sa aming pagtatapat at pagpapakatibay sa iyo na hindi kami matinag. Makakaasa kami na hindi mo kami bibiguin at hindi mo kami pababayaan. Laging sa amin, hindi lamang sa amin, maging sa aming mga anak, aarugain mo po kami. Maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. I-bless you po ang bawat isa. Dalangin namin ang lahat ng ito na lalo ka naming mahalin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All the people say amen. Amen. Is God good? Say amen. God is good. Amen. Tayo po tumayong lahat. Umawit po tayo. Amen. Salamat po sa Panginoon. At tayo po ay napakaraming blessing mula sa school lang ang oras natin isa-isahin. Ha? Come unto me. Yes. Awitin natin yung come unto me. Everyone. Hear the blessed Savior calling me oppressed. Oh, ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, all your Lord will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me. Come unto me. Come unto me. I will give you rest. Give you I will give you rest. Take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. And be blessed. I meek and lowly. I meek and lowly. Come and trust my mind. Trust my Come and trust my mind. Come, oh come. Come, my yoke is easy. And my burden's light. My burdens And my burden's light. Naman naming Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa inyo. Tumanggap kami ng mayamang pagpapala at buhay at habag at biyaya sa inyo. Ito po ang aming mga munting kaloob na inyo pong pinagpala sa aming buhay. Pagpalain niyo po muli, paramihin sa aming kandungan, makapagkalog kami ng sagana, makapamuhay kami ng sagana, makatulong kami ng sagana, lalo na sa gawain ng aming pagmimisyon, na umabot ng maraming kaluluwa sa loob at labas ng aming bansa. Pagpalain niyo po ang bawat isa na kami po ay sumagana sa lahat ng aming tinatanggap, bunga ng pagpapagal at pagtatapat, at kami na may maging masaganang daluyan ng pagkakaloob sa gawain mo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Nakapuro po tayo. Okay, so salamat po sa mga narito ngayong gabi. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dito si Pastor. Pastor, ano nga ba? Pastor, kalimutan ko ah. Pastor Ronnie. Rolly, Pastor Rolly. Amen. Salamat po. Sino pa yung bisita na narito ngayong gabi na inimbitahan kayo marahil? Ayan, nakakadalong na to eh. Oo. Amen. Palakpakan po natin yung ating mga kaibigan na narito ngayong gabi. Napakabait ng Diyos sa atin. Kung meron tayo
ipagsiksikan natin yung ating sarili sa Diyos. Tama? Amen? Yung mga tao, pinagsisiksikan yung sarili nila sa sa drugs, sa alak. Ha? Ngayon, tingnan natin yung bunga ng mga pinagbigyan nila ng kanilang sarili. Iba, nagsiksikan sa club, sa beer house, sugalan, sa sabungan. Tingnan niyo ang bunga ng mga nangyayari dun sa kanilang yon. At lalong nagiging sira ang buhay. Nagiging away-away, yung pinagtrabahuhan, nawawala ng walang kabuluhan. Pero pagka sa Panginoon, hindi po. Sabi nga ay, come thou with us and we will do thee good. Sabi ng Panginoon yan. Okay, so salamat po ng marami. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Tawagin natin si Pastor Rolly, magwakas sa atin sa panalangin ngayong gabi. Pastor Rolly, pwede ko bang mahilingan magwakas sa panalangin ngayong gabi? Halika, dito. Dito, Pastor. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat dahil sa iyong katapatan, dahil sa iyong mga ibinibigay na salita upang kami ay patuloy na gagawa at gagawa sa iyong kaharian. Salamat po sa pribileyo na meron po kami ngayon. Nakanin kami, Panginoon, na kung saan ay mapagpala mo ang aming mga spiritual na pangangailangan upang kami ay lumago, lalago, Panginoon, na meron pong kasiyahan, katotohanan, at kaaliwan na kung saan ay ibigay ang lahat ng bagay, Panginoon, para sa iyo. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit. Salamat po sa iyong mga anak na narito at sama-sama na kung saan ay mayroong mga dahilan, O Diyos, upang ikaw ay aming purihin at pasalamatan. Salamat sa mga katotohanan na ito na kung saan ay nagsilbing kalakasan ng aming mga pangangailangan spiritual. O Diyos, ikaw po ang isang lugod at ang lahat ng bagay na ginawa mo sa amin, ang aking pagpapala at maging kalakasan ay sa iyo namin ibinabalik na mayroon pong kaaliwan, Panginoon. Salamat sa presensya ng Espiritu Santo sa pamagitan ni Yesu Cristo na kung saan ay napayag ba ito sa kusang Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.